1 Samuel chapter 16 verse 7. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kaisigan. Hindi siya ang hinirang ko. Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas na niyo ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ko. So, pinamagatan ko ito mga kapatid na every phone is a potential queen. Even the smallest and weakest piece can become the most powerful. So, lahat tayo na sumusunod sa Panginoon ay mayroong potential na magamit ng Panginoon. Yun nga lang, may kalaban. Anong trabaho ng enemy? Pigilan tayo na makarating sa dulo. Anong karakter meron ng isang phone na kailangan taglay ng isang Kristiyano? Alam niyo kung ano yun? Sumulong lang. Sa larong chess, bawal umatras ang phone. Kahit katabi mo na yung kakainin mo. Kasi sa chess, bawal kang kumain pabalik. Kapag ikaw ay phone, ikaw ay isang Kristiyano, nagpapatuloy ka na dapat. Hindi ka na dapat bumalik. Pag binago mo ang laro at ginawa mong pertikana o kaya dama, pwede kang kumain pabalik. Pero hindi yun ang kalooban ko. Gusto ko sabihin sa inyo na lahat tayo para tayong phone. Dire-diretso lang tayo. Maraming distract ang kaaway sa harapan natin, pero tayo, diretso lang tayo. May mga pagkakataon, nasa likod mo na yung opportunity, nasa likuran mo, wag mong baguhin yung game plan ng Lord. Ano ang nais ni Lord? Dumiretso lang tayo. Pag nagpatuloy tayo sa Panginoon at hindi tayo sumuko, sahan mo, may pagkagamit ka sa Panginoon. Ikaw ay gagamitin ng Panginoon. Ikaw na maliit sa tingin ng mga tao, ikaw na sa tingin ng tao hindi gagamitin ng Panginoon. Pero pag narating mo ang dulo, meron kang potential to be a pastor, to be a church leader, to be a workers. Ayun po ba?